madaming ibang tao, tinatry. And so, ano ngayon? Oo, siguro when they were young, no, experimental naman talaga yung mga youth nung ano doon. So I'm not saying na tama yan, pero ganun naman yung nangyayari Hindi madalas. ko din sinasabing tama yon, di ba? Ang ano lang natin is, napagdaanan yan sigurado. So ang importanteng tanong ay kung hanggang ngayon. Ngayon, hindi ako maniwala na gumagamit si BBM ngayon kasi if I recall correctly, nung pandemic, malaki ang tama kay PBBM ng COVID. Matindi yung tama kay BBM nung COVID alam ko parang sobrang pumayat siya. Sobrang ano siya nun malakas yung impact kasi nung nahawaan siya ng COVID. Why do I say that? Kasi ngayon ko lang nalaman, ewan ko kung alam nyo na noon Yung kidney. Sabi ni Claire Castro, kidney donor si BBM. And so, in-research ko, kung kidney donor ka, hindi ka talaga makakapag-drugs. Kasi, Correct. Oo. kung drug addict ka, mamamatay ka na kasi isa na lang ang kidney mo. Yun ang yun ang sabi sa mga na-research ko And noon pa daw nag-donate ng kidney si BBM. So, I think it was 83, oo. 1983 yata. Nung nalaman ko yun, sabi ko, okay, makes more sense na parang hindi naman gagamit si BBM ngayon or in the last 10 to 20 years. Okay. Lalo na yung sa COVID na sinabi ko, di ba? Na-COVID ka na, isa na lang kidney mo, parang imposible nagda-drugs ka pa din hanggang ngayon. Oo nga. To think of it, attorney, no, it doesn't really make sense kasi parang may sariling bahay si PBBM, no, nung syempre nagmag-asawa sila, may sariling bahay si Senator Amy. Pero in what instance na kaya na nakita niya na nagdodroga yung mga magbabarkada? No, parang ilang taon na kasi nung 1991, which is 30s na sila, 2 taon lang na may agwat may parehas na sila may pamilya. So in what instance yung logical na parang makikita mo yung mag-asawa nagda-drugs at the age of 30. Yeah. Tapos kung nagda-drugs sila since 30 years old hanggang ngayon 68 na si PBBM, wala na. Batas yung pamilya pa, ang ganda yung pamilya nila, hindi naman sa dahil talagang ang ganda ng pamilya nila 'Di ba? Kahit no bias thing, yung pamilya nila ang ganda tignan. Yung mga bata parang well-mannered, 'di ba? And tsaka ito lang yan ang problema ni Amy Marcos, akala niya, pasabog yung sinasabi niya. Ito prangkahan tayo asa kakamping ka. Kami mga kakamping, alam na namin yan noon kasi sinasabi mismo ni Duterte, yung tatay, di ba siya nag-accuse, drug addict daw si BBM. Kami, hindi nga namin binoto si BBM kasi nga, mga ganitong issues, di ba? Ang bumoto, mga DDS. Kaya ang tatay digong nila nagsabi na drug addict. And yet binoto nila. So, ang point ko dyan kay Amy Marcos, ang tanga niya, sorry, with all due respect kay Senator, ang tanga niya naisipin na pasabog yon kasi alam naman na ng lahat If ever Correct. totoo man again, sinasabi natin it doesn't make sense. Pero sabihin natin totoo, so what? So what na? Wala na, nakaupo na binoto na ng mga tao So, prangka din ako sa inyo I'll tell you for a fact, sa madaming kakampings, hindi issue kung drug user siya or not, or he was a drug user. Hindi na yun yung issue Kasi kahit drug user siya, of course, iba tayo ng eto mga even if to medyo logic lang. Assuming, kung totoo lang naman na drug addict siya, mas malala naman yung ipapalit. Yung ipapalit mo, hindi drug addict. Yung ipapalit nila, baliw. So bakit naman sasama yung mga kakamping sa kalsada para mag-Marcos resign or oust Marcos? Uy, mapapatunayan mo bang baliw yun? Ikaw naman, Torny, mamaya. Hindi, baliw siya hindi sa medical sense. Baliw siya in a political sense na alam mong yung democracy, papasabugin niya. Masisira yung democracy kapag siya yung nakaupo. Oo. Alam mo, para sa akin kasi, pinakikinggan ko kayo, pero para sa akin kasi, ang sinasabi ko dyan, attorney, pag addict kasi, sinasabi ko nga, ano ngayon kung addict si BBM? Kahit saan korte kayo tumayo, para sa akin i-correct mo na lang ako Kasi in a legal
in a legal court, ang addict, hindi ka hatulan yan hanggat wala ka napapatay. Pero pag inano naman ang addict, victim of substance ka. Tama ba, attorney? Diba? Sa batas, kapag naging drug user ka, ang approach sa drug user, especially for first-time offenders, is not criminal punishment. It is rehabilitation tsaka intervention. Di ba? Hindi, pinapatay nga dapat daw yun eh. Sabi Yung niya. mga abnormal yung pumapatay doon, pre. Hoy, may 1 million ka kasi noon. May 1 million ka. O ano? Alam mo ba sa amin, kaya bad trip ngayon, buti nga natauhan ako. Alam mo ba sa amin, sa Malate, di ba, attorney, maraming pulubi dyan, ubus. Pati pulubi, sinasubmit nila. Totoo. Grabe. Oo, pre. Pati yung may kapansanan sa natutulog sa kalsada, gulat ka, bukas wala na. Pinag-aano nila, para magkapera yung iba Addict doon. daw May yun. quota. May quota kasi sila yun eh. Oo, yun. Kaya nga tuwan-tuwa ako eh. Tuwan-tuwa ako nung Quadcom. Parang bounty, no? Tapos ito pa yung inuwag-usapan nyo ng Aimee. Hindi nyo napansin. Si Aimee, siya mismo ang naglaglag kay Duterte. Kasi pinakiusapan mo na wag patayin si BBM. So si Duterte, mamamatay tao. Luka-luka, babalina. Actually, nakikinig ang ICC. Akala ng mga Duterte ni na Amy Marcos na they can just say what they want, di ba? Kasi nga, si Sara Duterte siya dahilan bakit hindi na-grant yung interim release. Nung Di ba una, kasi sabi ni Sara, i-jailbreak na yan, ganon, kinidnap yan, ganon. Sabi ng ICC sa decision na itong mga statement na to ay hindi kami kumpiyansa na kapag pinalaya namin si Duterte, may babalik siya. Di ba? So yung sinabi ni Amy Marcos, baka magamit na ebidensya yun laban kay Duterte na pumapatay talaga siya at na yung mga may hirap ang pinapatay, hindi mayayaman. Speaking of interim release, attorney, saan sa tingin mo, uuwi ba ng karton si ngayon 28, November 28, di ba? Yung decision, sa tingin mo ba? Wala na yung uuwi kasi jurisdiction pa lang talo na, di ba? Ang jurisdiction yun yung pinaka-importante na gustong ipanalo ni Kaufman tsaka ng mga Duterte. Natalo sila, unanimous. Dati, if you notice, nung may unit team pa tsaka 2021 ata, merong nag-dissent, merong mga ICC justices or judges na sinabi walang jurisdiction. May dalawa na nag-dissent. Ngayon, wala, unanimous. So, duda ako na magagrant yung appeal sa November 28. Denied yan ulit. Most likely, denied yan. 99.9% chance. Magugulat ako sobra pag nag-grant yan kasi yung basis for the appeal is the same basis nung question nila. Wala silang bagong pinisent na evidence or arguments to change the decision. So the appeal should be denied.